King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1459. Paglutas ng lahat sa isang paglalakbay. Kalahating taon na ang nakalilipas, sa kanlurang kabundukan ng Gulong Zone, isang partikular na kaganapan ang lumikha ng malaking kaguluhan. Spirit Grass Gate, na nasakop ng Yellow Dragon Pavilion ilang dekada na ang nakararaan, ay biglang nagsagawa ng pagbabalik at muling itinatag ang sarili. Ang unang ginawa ng Yellow Dragon Pavilion nang matuklasan ito ay ipadala ang marami sa mga miyembro nito, na nag-umpisa ng digmaan sa pagitan ng dalawang pangkat na 4.5 bituin. Sa huli, nalabanan ng Spirit Grass Gate ang unang alon mula sa Yellow Dragon Pavilion. Pagkaraan, ang mga dating miyembro ng Spirit Grass Gate ay unti-unting nagsimulang bumalik, at medyo ilang faction ang nagtaksil sa Yellow Dragon Pavilion at nagsumite sa Spirit Grass Gate. Ang underground conference hall ng Spirit Grass Gate. Han Ninger, talagang hindi nagkamali ang matandang ito. Ang muling pagtatayo ng Spirit Grass Gate ay ganap na dahil sa iyong mga pagsisikap. Isang matanda na may kulay berdeng buhok na nakaupo sa itaas ang nagbigay ng nakakasilaw ng ngiti. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Gate Master ng Spirit Grass Gate. Matapos ang pagkatalo ng Spirit Grass Gate, pinamunuan niya ang isang bahagi ng mga miyembro sa pagtatago upang maplano nila ang muling pagbabangon ng faction. Ngumiti at tumango ang iba pang upper echelon na miyembro ng Spirit Grass Gate, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang batang babae na nakasuot ng berde. Ang batang babae na ito ay tila lalo na nakasisilaw sa madilim na bulwagan, at siya ay nagpakita ng isang purong sigla at sigla. Para siyang espiritu sa kagubatan, maliksi at maganda. Gate Master, ito lang ang dapat kong ginawa. Gayunpaman, nararapat na pasalamatan si Senior Brother Xiaohao. Nakangiti si Han Ninger habang nakatingin sa heroic at straight-back na figure ni Xiaohao Wu sa tabi niya, nakasuot ng simpleng berdeng damit. Noon, nang si Zhao Feng ay naging spiritual race true god, nakipagpalitan siya ng suntok kay Xiaohao Wu ng Life Sacred Land. Nang maglaon, nang ihatid ni Zhao Feng si Han Ninger sa Life Sacred Land, si Xiaohao Wu ang naatasang mag-alaga sa kanilang dalawa. Matapos ang mahabang yugto ng panahon na ito, maayos na naging rank 7 Ancient God si Xiaohao Wu. Ang aming lubos na pasasalamat para sa Life Sacred Land para sa pagtulong sa Spirit Grass Gate. Nagpapasalamat ang Spirit Grass Gate Master sa lalaking katabi ni Han Ninger. Tunay na isang pagpapala para sa isang inapo ng Eye of Life ang lumitaw sa loob ng kanilang sekta. Upang bumuo ng isang relasyon sa isang maalamat na sacred land ay hindi isang bagay na pinanggahasan niyang isipin sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Maliit na bagay lang na gawain. Ikinaway ni Xiaohao Wu ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi nila dapat masyadong seryosohin ang bagay na ito. Sa totoo lang, tumulong siya dahil gusto niya, hindi dahil sa Life Sacred Land. Kung hindi, ang Yellow Dragon Pavilion ay matagal nang sumuko kaysa maglakas loob na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Spirit Grass Gate. Masyadong mapagpakumbaba si Young Master Xiaohao. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na kami makakalaban sa Yellow Dragon Pavilion. Ngumiti si Spirit Grass Gate Master. Sa huling digmaan, ang Spirit Grass Gate Master ay lubhang nasugatan at hindi pa ganap na gumaling. Samantala, si Xiaohao Wu ay isang rank 7 Ancient God, isang Eye of Life Descendant, at isang makapangyarihang disipulo ng Life Sacred Land. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nagawang lumaban ng Spirit Grass Gate laban sa Yellow Dragon Pavilion. Sa sandaling ito, si Xiaohao Wu ang pag-asa ng buong Spirit Grass Gate at hinangaan ng hindi mabilang na mga disipulo. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay umaasa din na magkakasama sina Xiaohao Wu at Han Ninger. Mas mapapalaki nito ang kaligtasan ng Spirit Grass Gate. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang ripple sa domain sa paligid ng conference hall. Whoosh! Isang berdeng figure ang pumasok. Gate Master, ang Yellow Dragon Pavilion ay umaatake na naman. Lumuhad ang scout at magalang na sinabi. Maghanda para sa labanan. Ngumisi si Spirit Grass Gate Master at agad na tumawag. Ilang sandali pa, walang laman ang conference hall. Nagsimulang magtipon ang lahat ng miyembro ng Spirit Grass Gate. Ilang sandali pa, dalawang makapangyarihang dragon ship ang lumitaw sa abot tanaw.
Sa tuktok ng isa sa mga bangkang ito ay isang malaki at marangal na lalaki na may maitim na dilaw na balat, ang Yellow Dragon Pavilion Master. Young Master Xiaohao, ang bagay na ito ay nasa pagitan ng Yellow Dragon Pavilion at Spirit Grass Gate. Sana hindi ka na makialam. Lumingon ang Yellow Dragon Pavilion Master kay Xiaohao. Si Xiaohao ay isang miyembro ng Life Sacred Land, at kung hindi dahil sa katotohanan na ang Life Sacred Land ay napakalayo mula sa lugar na ito, ang Yellow Dragon Pavilion ay hindi maglalakas loob na ipagpatuloy ang digmaan. Bilang karagdagan, napansin din niya na si Xiaohao ay dumating upang tulungan ang Spirit Grass Gate dahil lamang sa personal na pagnanais, hindi dahil sa iniutos sa kanya ng Life Sacred Land. Nangako na ako kay Junior Sister Ninger. Makikialam ako sa bagay na ito hanggang sa huli. Matigas na sabi ni Xiaohao. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay natuwa nang makita ito. Sa kanilang pananaw, tiyak na interesado si Xiaohao kay Han Ninger. Yellow Dragon Pavilion, ang Spirit Grass Gate ay maghihiganti sa mga pagkakamali ng nakaraan. Malamig na tinitigan ni Spirit Grass Gate Master ang Yellow Dragon Pavilion Master. Bagamat siya ay malubhang nasugatan, si Xiaohao ay kasalukuyang ginagamot ang kanyang mga sugat, at siya ay ganap na gumaling sa lalong madaling panahon. Babangon muli ang Spirit Grass Gate. Hahaha, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Agad na nagsimulang tumawa ang Yellow Dragon Pavilion Master. Nakita ito ng mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate na medyo kainahinala. Sa lohikal na pagsasalita, ang Yellow Dragon Pavilion ay walang lakas na gumawa ng anuman sa Spirit Grass Gate. Gayunpaman, ang Yellow Dragon Pavilion Master ay tila masyadong kumpiyansa. Nakuha ba ng Yellow Dragon Pavilion ang isang malakas na kakampi? Ang nakakatakot na ghost daw na enerhiya ay biglang lumabas mula sa malayong abot tanaw. Boom! Lumitaw ang hindi mabilang na malamig at itim na figure. Ang Nether Ghost Race. Nanlamig ang mukha ni Spirit Grass Gate Master. Ang Nether Ghost Race ay isa sa mas malakas na 4.5 star na faction. Mayroon itong 6 na Ancient God, higit pa kaysa sa karaniwang 4.5 bituin na faction. At sa sandaling ito, nagpadala sila ng 3 rank 7 Ancient Gods. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate at Xiaohao ay naging seryoso din sa tanawing ito. Bagamat makapangyarihan si Xiaohao, maaari lamang niyang harapin ang 2 rank 7 Ancient Gods. Ngunit ngayon, kasama ang 3 pang Ancient Gods, ang kaaway ay may puwersang ganap na kayang durugan ang Spirit Grass Gate. Young Master Xiaohao, ipinapayo ko sa iyo na umalis. Bagamat hindi ka namin papatayin, sa labanan, hindi kami maaaring mag-alala ng labis at tiyak na masasaktan ka. Ang Yellow Dragon Pavilion Master ay muling bumaling kay Xiaohao. Sa sandaling ito, tatahimak ang buong larangan ng digmaan. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Hindi alintana kung tumulong o umalis si Xiaohao, hindi pa rin sila kalaban para sa Yellow Dragon Pavilion. Si Xiaohao ay nagkaroon din ng sobrang pangit na pagniwi. Tila imposible para sa kanya na tuparin ang kanyang pangako kay Han Ninger. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang nagmula sa malayo. Han Ninger, talagang bumalik ka, at nandyan din si Brother Xiaohao. Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Ang napaka-relax na tono ng boses na ito ay bumasag sa malungkot na kapaligiran. Lumingon ang Yellow Dragon Pavilion at ang Nether Ghost Race. Kumislap ang mga mata ng mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Ang bagong dating na ito ay tila isang kaibigan ni Han Ninger at Xiaohao. Ngunit nang makita ng lahat na si Zhao Feng iyon, lahat sila ay natigilan ng hindi makapaniwala. Zhao Feng. Ang Yellow Dragon Pavilion Master at marami sa mga miyembro ng upper echelon ay biglang sumigaw. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay namangha din. Hindi ba ito ang Zhao Feng na nagdulot ng kaguluhan sa buong gulong zone ilang dekada na ang nakalipas? Si Zhao Feng ay pinaghahanap ng maraming faction, ngunit naglakasloob pa rin siyang bumalik. Zhao Feng, ano ang ginawa mo sa apo ko, Quasi-God Mogwai? Isang ancient god of the Nether Ghost Race ang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay namumula sa malamig na layuning pumatay.
Ang quasi-god na si Mogwai ay isang quasi-god na kinalaban ni Zhao Feng bago ang gulong martial gathering, at nauwi siya bilang isa sa mga bilanggo sa Five Elements Palace. Brother Zhao, paano ka narito? Si Xiaohuo ay nagulat din. Ang Life Sacred Land ay nakakuha ng medyo mas malinaw na larawan ng nangyari sa Qixing Zone. Nabalitaan na si Zhao Feng ang may hawak ng Ninth God Eye. Matapos magising ang God Eye, natalo niya ang Ancient Soul Hall at pagkatapos ay nawala. Si Han Ninger ay labis na nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nakita si Zhao Feng mula noong huli nilang paghihiwalay. Mula nang marinig niya na si Zhao Feng ang may hawak ng Ninth God Eye, nag-aalala na siya na si Zhao Feng ay maaaring nakatagpo ng isang uri ng sakuna. Ang hitsura ni Zhao Feng ay nagbigay din sa kanilang dalawa ng pag-asa. Sa Ziling Zone at Qixing Zone, tinalo ng Ziling Zone ang God Lords. Sa kabilang panig, ang Yellow Dragon Pavilion at ang Nether Ghost Race ay labis na nanlumo. Ang lakas ni Zhao Feng noon ay hindi kapani-paniwala, sapat na para itapon niya ang buong gulong zone sa kaguluhan. Ngayon, kahit si Xiaohuo ay tinatawag si Zhao Feng na Brother Zhao. Mula dito, makikita ng isang tao na tiyak na lumakas si Zhao Feng. Huwag tayong padalos-dalos. Ipadala ang balita ng pagbabalik ni Zhao Feng sa pangkat na nasa itaas natin, at natural na may darating na haharap sa kanya. Ang Yellow Dragon Pavilion Master ay medyo mas composed at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Nether Ghost Race. Brother Zhao, mangyaring kumilos at lutesin ang problemang ito. Ngumiti si Xiaohuo. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay agad na nataranta. Ang Life Sacred Land na si Xiaohuo ay talagang humihiling kay Zhao Feng na kumilos. At mula sa hitsura ni Xiaohuo, hindi siya nag-aalala. Para bang nagtiwala siya na kakayanin ni Zhao Feng ang lahat. Todong ngiti din si Han Ninger. Para bang nakalimutan niyang nasa gitna sila ng digmaan. Sandali. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Teka. Nagulat si Xiaohuo. Bakit kailangan nilang maghintay? Pinanood ng Yellow Dragon Pavilion at ng Nether Ghost Race ang pag-uusap na ito na may sobrang pangit na mga ekspresyon. Yellow Dragon Pavilion Master, sabay tayong mag-strike at alisin si Zhao Feng. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin tayong lahat. Sabi ng isang Nether Ghost Race Ancient God, ang kanyang ekspresyon ay ganid at nakakatakot. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na alon ng enerhiya ang nagmula sa abot-tanaw. Swish! Tatlong tao ang lumitaw sa gitna ng dalawang puwersa, ang kanilang kahanga-hangang aura ng enerhiya ay nakakagulat sa lahat. Origin Return ng Sect, Ancient God Chen Yuan. Ang Ancient Gods ng Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay bumulalas sa gulat. Nagpadala sila ng balita tungkol sa pagbabalik ni Zhao Feng sa ilang faction, kabilang ang Origin Return ng Sect, ngunit walang dahilan para dumating ang Origin Return ng Sect ng ganoon kabilis. At ang mga ipinadala nito ay ang Half-Step God Lord Origin Return ng Sect Master at dalawang Peak Rank 9 Elders. Ngayon lang nila napagtanto na si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Zhao Feng, ibigay ang Quasi-God Guiyi at isumite ang iyong sarili upang mahuli. Ang Ancient God Chen Yuan ay walang pakialam sa 4.5 bituin na faction. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zhao Feng habang siya ay mahinahong nagsasalita. Sa wakas dumating ka na. Sama-sama nating harapin ang lahat. Nakangiti si Zhao Feng habang nakatingin sa trio mula sa Origin Return ng Sect. Naunawaan ni Xiaohuo at Han Ninger kung bakit sinabi ni Zhao Feng na maghintay. Isa lang itong kalahating hakbang na God Lord. Hindi sila nag-alala kahit kaunti. Ngunit ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay nanginginig lahat sa takot habang sila ay hindi sinasadyang umatras. Malinaw na ang Origin Return ng Sect ay dumating upang guluhin si Zhao Feng. Oh, paano mo kami pinaplano? Nagulat ang Origin Return ng Sect Master. Mula sa tono ni Zhao Feng, maliwanag na inaasahan sila. Natural akong umaasa na mapayapang lutesin ang usapin. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Nakulong niya ang mga henyo ng maraming faction, ngunit lahat ng mga taong iyon ay gustong patayin siya at agawin ang kanyang mga kayamanan, kaya hindi naniniwala si Zhao Feng na may nagawa siyang mali. Bukod dito, ang mga taong ito ay dinala lahat sa Ancient Dream Realm.
Natural na hindi niya sila pakakawalan sa takot na ibulgar nila ang kanyang mga sikreto. Nakakatawa. Paano mo maihahambing kay Quasi-God Guei? Kung ayaw mong magkompromiso, huwag mong sisihin ang origin return ng sect. Ang ancient god Chen Yuan ay tila bahagyang galit. Sa totoo lang, posible ang mapayapang resolusyon, ngunit nanindigan sila upang makakuha ng labis mula kay Zhao Fang. Ang space-time robe, ang Staff of Death Curse, at gayon din ang Five Elements Intent na palasyo. Sa pamamagitan ng pagpatay kay Zhao Fang, makukuha ng isa ang lahat ng mga bagay na ito. Hihihi, silbihan mo yang brat na yan. Ang mga miyembro ng Nether Ghost Race ay masamang tumawa. Tuwang-tuwa rin ang puwersa ng Yellow Dragon Pavilion. Sa personal na pagkilos ng origin return ng Sect Master, si Zhao Fang ay napahamak. Marahil ay kalagkarin pa siya pababa ng Spirit Grass Gate. King of Gods, Kabanata 1460. Pagiging isang Godlord, una. Hindi man lang sinubukan ng origin return ng sect na isaalang-alang ang alok na kapayapaan ni Zhao Fang bago tumanggi. Hindi napigilan ni Xia Haowo at Han Ninger na mapabuntong hininga at magsimulang mag-alala para sa origin return ng sect. Sa Ziling Zone, natalo ni Zhao Fang ang isang Godlord, at nabalitaan na pinatay din niya ang mga Godlord sa Qixing Zone. Dahil tinanggihan mo ang aking alok sa kapayapaan, hindi ako magiging magalang. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Wala siyang pagnanais na magdulot ng gulo, ngunit palaging may mga taong nag-iisip na sila ay iba at dinaig ng kasakiman. Ang mga salitang ito ay agad na tumama sa trio mula sa origin return ng sect na PP. Hahaha, Junior, hindi ko alam kung tatawagan kitang matapang o tanga. Ang ancient god Chen Yuan at ang dalawang matatanda ay nagsimulang tumawa. 61 taon na ang nakararaan, nang tumakas si Zhao Fang sa gulong zone, isa lamang siyang quasi-god. Kahit na marami siyang kayamanan at nakagawa ng malaking hangganan sa paglilinang, maaari lamang siyang maging isang rank 7 ancient god. Hihihi, kasing yabang ng dati. Ang mga upper echelon na miyembro ng Nether Ghost Race ay ngumiti ng mas nakakatakot. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay tumingin kay Zhao Fang na parang isa siyang halimaw. Ano nga ba ang nagpalakas sa kanya ng loob na maglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon sa origin return ng Sect Master? Dahil ayaw mong magsalita ng kapayapaan, maaari ko lang hayaan ang aking lakas na magsalita. Ang mukha ni Zhao Fang ay naging mabagsik habang siya ay humahakbang pasulong. Ang trio ng origin return ng sect ay kumalma lang, ngunit nakita nila ang tanawing ito na sobrang katawa-tawa na malapit na silang sumabog sa pangungutya. Ngunit habang humahakbang si Zhao Fang, yumanig ang mundo. Kaboom! Nagdilim ang langit at lumundag ang mga ulap. Ang lahat ng Yuan Qi sa lugar ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Zhao Fang. Isang napakalawak na makamundong enerhiya ang nagsimulang bumaba. Ang malakas na pressure na ito ay nagpabigat sa dalawang pinakamataas na rank 9 elders at ginulat ang origin return ng Sect Master. Bago pa sila makapagsalita ng anuman. Thump! Muling humakbang pasulong si Zhao Fang, at dumami ang makamundong presyon. Sa sandaling ito, lumubog ang katawan ng dalawang pinakamataas na rank 9 elders habang sila ay nakanguso. Ang origin return ng Sect Master ay na-freeze, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Pakiramdam ng hukbo ng Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay parang di mabilang na mga bundok ang bumabagsak sa kanila, kaya nahihirapan silang huminga. Plush! Ilang sandali pa, ilang libong tao ang nagsuka ng dugo at sumugod pabalik. Umatras. Ang mga Ancient God Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay tumawag. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging blanko sa kanilang isipan, ngunit sa harap ng napipintong panganib na ito, sinabi sa kanila ng kanilang instincts na tumakas. Magsalita ka. Paano mo gustong lutisin ito? Biglang sinabi ni Zhao Fang, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Bagamat isa lamang siyang kalahating hakbang na Godlord, naunawaan niya ang isang batas. Bukod dito, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay maihahambing kahit sa mga namumukod tanging First Heaven Godlords. Boom! Ang enerhiya ng mundo ay sumulong na parang isang primordial beast. Plush! Plush! Ang dalawang pinakamataas na rank 9s ng origin return ng sect ay nagsuka ng dugo at bumagsak.
Ang origin return ng Sect Master ay hindi napigil ang umatras ng kalahating hakbang, nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa likod ni Zhao Fang, ang lahat ng miyembro ng Spirit Grass Gate ay natulala na nanonood nito. Sa pamamagitan ng tatlong hakbang, pinilit niyang pabulaykan ang dalawang top-class na Ancient Gods at isang half-step na God Lord of the Origin Return ng Sect. Sa mga mata ng Spirit Grass Gate, ang mga half-step Godlords ay mga walang katulad na eksperto na kayang pumatay sa kanila na kasing dali ng pagtapak sa mga langgam, ngunit sa harap ng invisible pressure ni Zhao Fang, ang ekspertong ito ay umatras. Ito. Senior Zhao, kami. Ang origin return ng Sect Master ay saglit na natahimik. Sa kanyang pinakamasamang sitwasyon, inakala niyang magkakaroon si Zhao Fang ng ilang trump card na magbibigay daan sa kanya na pansamantalang tumugma sa isang kalahating hakbang na Godlord, ngunit hindi niya naisip ang sitwasyong ito. Wala man lang siyang lakas ng loob na umatake ngayon. Hindi mo ba ako gustong hulihin? Ginawa ni Zhao Fang ang kanyang ikaapat na hakbang, pinakilos ang kanyang maraming intent. Boom! Ang walang hanggan na enerhiya ay natipon at umuungal sa pagbagsak ng bundok na momentum. Ang origin return ng Sect Master ay nanginginig, ang kanyang mukha ay namutla, isang patak ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang tinamaan ng malakas na suntok. Boom! Bang! Ang dalawang peak rank 9s ay itinapon pabalik, na nag-iwan ng madugong mga landas sa hangin. Senior Zhao, kami ang nagkamali sa bagay na ito. Ang origin return ng sect ay handang magbayad ng anumang kabayaran. Sa wakas ay alam na ng origin return ng sect master kung ano ang sasabihin at ginawa iyon sa mahinang boses. Hindi siya nang ahas na magtaka kung papatayin ba talaga sila ni Zhao Fang. Hanggat maaari silang mabuhay, maaari nilang mabawi ang nawala sa kanila, ngunit kamatayan ang magiging katapusan ng lahat. Umalis ka dito. Huwag mong hayaang makita ko ang mukha mo sa hinaharap. Ungol ni Zhao Fang. Ang isang pinakamataas na pangkat ng apat na bituin ay walang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang pangunahing layunin niya sa pagkakataong ito ay gamitin ang origin return ng sect para takutin ang ibang faction. Oo. Mabilis na tumayo ang tatlo mula sa origin return ng sect at tumakas. Masyadong malakas si Zhao Fang. Kahit hindi talaga umaatake, pinasukan niya ang mga ito ng dugo. Kung talagang sinaktan niya, madali niyang nalipol ang mga ito. Para sa mga hukbo ng Yellow Dragon Pavilion at Nether Ghost Race, matagal na silang nakakalat. Sa likuran, natulala ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Naisip ng lahat na isang madugong labanan ang magaganap, at ang pagdating ng Nether Ghost Race ay nawalan sila ng pag-asa. Ngunit sa huli, nanalo ang Spirit Grass Gate nang hindi lumaban. Ang hukbo ng kaaway, kabilang ang mga eksperto ng origin return ng sect, ay natakot sa ganap na pagkatalo. Napakalakas. Gulat na bulong ni Han Ninger. Bagamat nabigla na siya sa kapangyarihan ni Zhao Fang nang magkasama silang maglakbay, ang pagkabigla na maaaring ibigay sa kanya ni Zhao Fang ay walang katapusan. Senior Zhao, maraming salamat sa pagligtas sa Spirit Grass Gate. Agad na humakbang ang Spirit Grass Gate Master upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Nagawa ni Zhao Fang na iligtas ang Spirit Grass Gate mula sa isang malaking krisis sa pagdaan. Kailan ka babalik sa Ziling Zone? Lumingon si Zhao Fang kina Xiaohuo at Han Ninger. Plano pa rin naming manatili ng ilang sandali. Agad na sabi ni Xiaohuo. Una, ang Spirit Grass Gate ay kamakailan lamang muling naitatag. Hindi ganoon kabilis umalis si Han Ninger. Pangalawa, kakailanganin ng ilang oras para ganap na mahilom ang mga pinsala ni Spirit Grass Gate Master. Dahil iyon ang nangyari, nagpasya din si Zhao Fang na manatili sa Spirit Grass Gate para sa isang spell. Bagamat tinakat niya ang origin return ng sect, malamang na may mga faction pa rin na hindi nasisiyahan sa kanya at darating para hanapin siya. Maaari niyang lutisin muna ang mga bagay na ito at pagkatapos ay umalis. Pipigilan nito ang mga taong iyon na pumunta sa Blazing Fire Golden Ship Race at Spirit Grass Gate pagkatapos niyang umalis. Ilang True Gods lang ang ikinulong ni Zhao Fang mula sa mga faction na ito. Ito ay hindi anumang bagay na dapat mamatay. Ang mga taong ito ay sobrang gaaman at gusto ang mga kayamanan ni Zhao Fang. Natural na hindi masayang ni Zhao Fang ang oras na ginugol niya sa Spirit Grass Gate.
Pagpasok sa space-time robe, pumasok siya sa isang panahon ng liblib na paglilinang upang bumuo ng kapangyarihan. Isang araw sa labas ay 100 araw sa space-time robe. 500 araw sa lalong madaling panahon ang lumipas sa space-time robe, at sa panahong iyon, walang mga faction ang dumating upang mahanap siya. Naramdaman ni Zhao Feng na naabot niya ang isang bottleneck sa iba't ibang aspeto at mahihirapan siyang umunlad pa. Kayong mga lalaki, lumabas kayo at bantayan mo ako. Tinawag ni Zhao Feng ang Black Destruction Dragon, Zhao Wang, at Zhao Kong, na inilipat sila palabas ng space-time robe dimension. Ang Black Destruction Dragon ay naging half-step na God Lord. Ito kasama ang bloodline nito ay pinahintulutan itong hamanin ang mga tipikal na God Lords. Ang kanyang dalawang clone ay parehong umabot sa peak rank 9. Sa kanilang tatlo na nagbabantay, si Zhao Feng ay maaaring maging mas kalmado. Pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm at nagsimulang ituon ang kanyang isip habang naghahanda siyang pumasok upang maging isang God Lord na bahagi tungkol sa pagiging God Lord ay ang pag-compress ng siyam na divine stage sa iisang God Altar. Kapag nilikha ang God Altar, ang mga divine stage ay mawawala, isa-isa. Kung ang isa ay nabigo, ang mga divine stage na ito ay hindi babalik. Nawala na talaga sila. Para sa kadahilanang ito, maraming mga eksperto na sinubukang maging isang God Lord ay magdusa ng isang plunge sa paglilinang sa kabiguan. Kung ang isa ay nabigo sa huling sandali, gamit ang lahat ng siyam na divine stage, ang isa ay mahuhulog hanggang sa ibaba ng Heavenly Divine Realm. Ito ay isang mapanirang suntok para sa isang kalahating hakbang na God Lord, isang kapalaran na mas masakit kaysa sa kamatayan. Ngunit medyo may tiwala si Zhao Feng. Una, mayroon siyang batas, at ito ang lubhang mapagparaya na space law. Pangalawa, naabot na ng kanyang soul intent ang God Lord level, at kasama ng God's spiritual eye, magkakaroon siya ng hindi kapanipaniwalang kontrol sa proseso, na bawasan ang posibilidad ng anumang sakuna. Bilang karagdagan, ang fragment ng ancestral artifact ay naglalaman ng time law. Maaari nitong pabagalin ang oras, na lalong nagpapababa ng pagkakataon ng anumang pagkakamali. Mayroon din siyang Heaven Void God Origin Ginseng, na nagpalaki sa kanyang pagkakataong maging isang God Lord. Isang araw, dumating ang isang disipulo ng Spirit Grass Gate sa tirahan ni Zhao Feng. Swish! Isang lalaking nakaitim ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, na ikinatakot niya. Ang aking Panginoon ay nasa pag-iisa. May problema ba? Tanong ng Black Destruction Dragon. Ang mga bakas ng mga ancient god ay natuklasan malapit sa Spirit Grass Gate. Baka tina-target nila si Senior Zhao. Agad na umalis ang disipulo ng Spirit Grass Gate pagkatapos gawin ang ulat na ito. Tanging isang maliit na ancient god. Ang Black Destruction Dragon ay umungol sa kawalang interes. Sa hilaga ng Spirit Grass Gate. Swish! Swish! Ilang tao na papunta sa Spirit Grass Gate ay biglang huminto. Labas. Isang matanda na may mahahabang braso ang lumingon sa malayo. Buzz. Ilang figure ang dahan-daang lumitaw. Ang pinuno nila ay isang babaeng may makantab na balat na natatakpan ng nakakabighaning puting mga tato. Kaya ito ang Skywater Yao race. Naningkit ang mga mata ng matanda na may mahabang armas. Ang nakakabighaning babaeng ito ay walang iba kundi ang Skywater Yao race matriarch. Dapat ay papatayin ni Brother Gongshu si Zhao Feng, tama ba? Isang nakakaakit na ngiti ang ibinigay ng babae. Ipagpalagay ko na ang Skywater Yao race ay may parehong layunin, ngunit bakit ka nagtatago dito? Natatakot ka ba kay Zhao Feng? Medyo nataranta ang mahabang armadong matanda. Nagsimula na siyang lumapit sa sandaling marinig niya ang pagbabalik ni Zhao Feng. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Feng ay nahuli na at na siya ay maaaring dumating sa oras upang makakuha ng bahagi ng mga samsam. Pagkatapos ng lahat, ipinakulong din ni Zhao Feng ang mga miyembro ng kanyang faction. Ngunit ang aktwal na sitwasyon ay ibang-iba sa kanyang naisip. Mukhang hindi alam ni Brother Gongshu. Napansin ng origin return ng sect si Zhao Feng at sinundan siya ng matagal bago tayo, ngunit sa huli, ang mga miyembro ng origin return ng sect ay bumalik na walang dala. Dahan-daang sabi ng nakakabighaning babae. Paano nangyari iyon? Nagulat ang matanda na may mahabang armas. Ang origin return ng sect ay mas malakas kaysa sa kanyang faction,
ngunit ito ay bumalik na walang dala. Si Zhao Feng ba ay may makapangyarihang tagapagtanggol? Kung ganoon nga, bakit nandito ka pa? Napatingin ang matanda sa babae. Ang Skywater Yao race ay sobrang tuso, at hindi siya lubos na naniniwala sa mga salita ng babaeng ito. Ang isang faction ay maaaring walang magawa kay Zhao Feng, ngunit si Zhao Feng ay nakasakit ng hindi bababa sa 20 faction noon. Kahit na ang batang iyon ay may First Heaven God Lord na nagpoprotekta sa kanya, hindi nila maaaring labanan ang napakaraming faction ng Gulong Zone. Mapang-akit na ngumiti ang babae. Sa Wild Ancient Secret Dimension at ang Gulong Martial Gathering, ang Skywater Yao race ay natalo sa mga kamay ni Zhao Feng. At para malabanan ni Zhao Feng ang isang kalahating hakbang na God Lord sa napakaikling panahon, walang pag-aalinlangan na may kasama siyang iba pang kayamanan at cultivation resources sa langit sa tabi ng Five Elements Palace at ang Spacetime Robe. Siya ay gumugol na ng 10 milyong taon na huminto sa kalahating hakbang na God Lord stage, kaya nagkaroon siya ng matinding pagnanasa para sa mga kayamanan na makakatulong sa kanya na maging isang God Lord. Bukod pa rito, tiwala siya na matutokso rin ang Violet Night Hall. Kumpiyansa ang long-armadong elder na hindi mananatili ang Skywater Yao race kung walang mapapala, kaya nagpa siya siyang huminto na rin. Unti-unting napagtanto ng matanda na may mahabang armas. Sa tuwing may darating na bagong faction, ang Skywater Yao race ay maglalabas ng kanilang enerhiya para mapansin sila ng faction na ito at ma-recruit. Tulad ng inaasahan, ang Skywater Yao race ay isang mapanlinlang na lahi. Ang mahabang armadong matanda ay gumawa ng isang tala sa isip. Wala pang kalahating buwan, 12 pangkat na 4 at kalahating bituin ang natipon. King of Gods, Kabanata 1461. Pagiging isang God Lord, ikalawa. Sa loob ng Ancient Dream Realm, si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa sa loob ng teritoryo ng Blood Flame Kilin race. Ang lahat ng miyembro ng Blood Flame Kilin race ay nakabantay upang protektahan si Zhao Feng. Talagang tinutupad ng kamahalan ang kanyang katayuan bilang 9th God Eye. Magiging God Lord na siya. Ang Blood Flame Kilin race patriarch ay may paggalang sa kanyang mukha. Noong siya ay nasa pinakamataas na rank 9, si Zhao Feng ay isang peak na rank 7 Ancient God. Ngayon na siya ay isang God Lord, si Zhao Feng ay nagsisimula na rin sa kanyang tagumpay sa antas ng God Lord. Si Zhao Feng ay liblib sa loob ng Spacetime Robe. Sa sandaling ito, ang pinakamababang divine stage ng kanyang siyam na divine stage ay dahan-daang lumiliko mula sa parisukat patungo sa pabilog. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabuo na ni Zhao Feng ang Nascent God Altar. Ngunit ito ay simula lamang. Ang sumunod na nangyari ay ang napakahalagang hakbang, ang pag-compress ng kapangyarihan ng lahat ng iba pang divine stage sa namumuong God Altar, pinasisigla ito sa pag-evolve sa tunay na God Altar. Buzz. Biz. Ang ikalawang divine stage ay natunaw sa likido at sumanib sa namumuong God Altar sa ibaba, na naging dahilan upang ito ay maging mas solid. Ang pagiging isang God Lord ay isang mabagal at mahirap na proseso, at ang isa ay hindi maaaring maging kahit katiting na pagkainip. Para naman sa Heaven Void God Origin Ginseng, na maaaring mapabuti ang pagkakataong maging isang God Lord, hindi agad kinuha ni Zhao Feng. Binalak niyang gamitin lamang ito kapag lumitaw ang kawalang tatag sa kanyang God Altar. Na mapakinabangan ang mga epekto ng mapagkukunang ito. Bagamat si Zhao Feng ay nasa pag-iisa, sa pamamagitan ng kanyang mga clone, mayroon siyang kaunting pag-unawa sa sitwasyon sa paligid ng Spirit Grass Gate. Sa sandaling ito, marami sa mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate at Xiaohuo ang labis na nag-aalala. Parami ng parami ang mga eksperto na nagtatago ng kanilang mga sarili sa loob ng radius na ilang daang libong li sa paligid ng Spirit Grass Gate, at mayroon pang ang kalahating hakbang na God Lords sa kanila. Ang pinakamalakas na cultivator ng Spirit Grass Gate ay ang rank 7 Ancient Gods lamang, at sila ay labis na nabalisa sa pag-unlad na ito. Paano natin siya haharapin? Kumunot ang noo ng Spirit Grass Gate Master. Bagamat alam niya na maraming faction ang nakatago sa paligid ng Spirit Grass Gate, walang magagawa ang Spirit Grass Gate tungkol dito. Kapag nasaktan nila ang mga faction na ito, maaaring mapuksa na lang ang Spirit Grass Gate. Ngunit sa panahong tulad nito, tumanggi si Zhao Feng na umalis sa pag-iisa.
Sinubukan din nina Xiaohuo at Han Ningguo na tawagan si Zhao Feng, ngunit pinigilan sila ng Black Destruction Dragon. Nako, napakalupit ng tadhana. Inaasahan ng lumang langit ang pagkamatay ng aking Spirit Grass Gate. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay hindi napigil ang umiyak. Marami pang ang miyembro ng Spirit Grass Gate ang nagalit kay Zhao Feng. Bagamat nalutas na ni Zhao Feng ang kanilang krisis, nagdala siya ng mas malaking panganib sa Spirit Grass Gate. Ang karamihan sa mga faction na nakatago sa paligid ng lugar ay mas malakas kaysa sa Spirit Grass Gate. Si Zhao Feng ang nagdala ng lahat ng kaguluhang ito, ngunit sa mahalagang sandali na ito, hindi lalabas si Zhao Feng. Magulat. Papalapit na sila. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang isang panik na boses. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate, Han Ningguo, at Xiaohuo ay lahat ngumisi. Pupunta ako at tatawagan si Brother Zhao. Iyong iba, ipagpaliban sila hanggat kaya mo. Sinabi ni Xiaohuo ang mga salitang ito bago nagmamadaling tumakbo. Swish! Swish! Maraming tao ang lumipad palabas ng Spirit Grass Gate. Whoosh! Umihip ang hangin at lumundag ang mga ulap, at lahat ng uri ng phenomena ay makikita. Ito. 12 pangunahing faction. Naramdaman ng Spirit Grass Gate Master na bumagsak ang kanyang mga binti habang inis kanya ang lugar. Mayroong 6 na pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin sa 12 faction na ito. Bukod dito, napansin ng Spirit Grass Gate Master na, sa 6 na pinakamataas na 4 na bituing pangkat na ito, ang mga pinuno ng 5 sa kanila ay naruroon. Nangangahulugan ito na mayroon ng 5 half-step na Godlords na naruroon. Whoosh! Isang lalaking may itim na katawan na kumikinang sa gintong liwanag ang humakbang pasulong. Ito ang master ng Golden Dragon Valley, at ang Golden Dragon Valley ay isa sa pinakamalakas na Peak 4-star factions ng Gulong Zone. Zhao Feng, lumabas para makipag-usap. Sabi ng Golden Dragon Valley Master sa malalim at matunog na boses. Kaboom! Ang boses na ito ay nagdala ng unos na tumagos sa Spirit Grass Gate at nagpasuray-suray sa lahat ng miyembro nito. Nagkaroon pa sila ng maling akala na ang Golden Dragon Valley Master ay ang buong mundo habang sila ay mga talam lamang ng damo. Senior, si Zhao Feng ay magalang na nagsimulang magpaliwanag ang Spirit Grass Gate Master. Tinanong ba kita? Pinutol siya ng Golden Dragon Valley Master gamit ang malamig at walang emosyong boses. Sa ibabaw, ang maraming faction na ito ay dumating upang kausapin si Zhao Feng, ngunit ito ay limitado lamang kay Zhao Feng. Napakahina ng Spirit Grass Gate Master na hindi man lang siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, kung ang isa ay hindi sapat na malakas, wala silang karapatang magsalita. Hihihi, ang Spirit Grass Gate ay magdaranas ng kapahamakan sa pagkakataong ito. Sa karamihan ng tao, ang Yellow Dragon Pavilion Master ay matamis na ngumiti. Bagamat tinakot ni Zhao Feng ang Yellow Dragon Pavilion noong nakaraan, sa napakaraming faction na darating sa pagkakataong ito, magagawa pa kaya ni Zhao Feng na kumilos ng mayabang. Swish! Isang berdeng figure ang bumaril sa delegasyon mula sa Spirit Grass Gate. Mga senior, kasalukuyang abala si Zhao Feng. Mahinahong sabi ni Xiaohuo. Nang marinig ang mga salitang ito, alam ng mga miyembro ng Spirit Grass Gate na hindi pa rin handang magpakita si Zhao Feng. Ang mabuting Ginoo ay dapat na isang alagad ng Life Sacred Land. Para maglakbay ng napakalayo papunta sa Gulong Zone, bakit hindi manatili sa Skywater Yao Race? Aalagaan ka namin ng maayos. Ang nakakabighaning babae mula sa Skywater Yao Race ay agad na humakbang at naglabas ng imbitasyon. Agad na napangiti si Xiaohuo. Ito ang matriarch ng Skywater Yao Race. Bagaman ito ay isang imbitasyon sa ibabaw, ito ay talagang isang kahilingan para sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya mula sa bagay na ito. Kung tumanggi si Xiaohuo, makakasakit siya sa isang kalahating hakbang na Godlord at bibigyan ang Skywater Yao Race ng dahilan para kumilos. Napakatuso. Hindi napigilan ni Xiaohuo na mapabuntong hininga. Habang si Xiaohuo ay nahihirapan kung ano ang gagawin, isang gwapong lalaki na nakasuot ng silver na damit ang kumurap sa tabi ni Xiaohuo. Ang taong ito ay walang iba kundi ang clone ni Zhao Feng, si Zhao Kong.
Bakit mo hinahanap ang aking amo? Wala siya sa estado para makakita ng mga bisita sa ngayon, kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa akin. Mahinahong sabi ni Zhao Kong. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag sa isang pilak na kinang at tila walang katapusan na mga voids. Peak Rank 9, Eyes of Space-Time. Ang kalahating hakbang na mga Lords na naruroon ay lahat ng nakangisi. Kung hindi tinawag ni Zhao Kong si Zhao Feng na kanyang Panginoon, maraming tao ang maghay-hinala na siya ay isang eksperto mula sa ilang malalaking pangkat. Marami sa pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin ang naunawaan na si Zhao Feng ay isang miyembro ng spiritual race, ngunit ang spiritual race ay napakalayo. Ang lugar na ito ay bahagi ng gulong zone. Kung aatakehin nila si Zhao Feng, walang magagawa ang spiritual race tungkol dito. Ngunit kung ang isang miyembro ng isa pang malaking faction ay lumitaw, kung gayon, kasama ang presensya ng Life Sacred Land na Xiaohuo, ay talagang magpapaisip sa kanila. Lahat ng naruroon ay isang taong may katangkaran at reputasyon. Kami ay personal na dumating upang bumisita, ngunit ang iyong Panginoon ay nagsabi na hindi niya nakikita ang mga bisita. Mababa ba ang tingin niya sa amin? Ang mahabang armadong matanda ay humakbang pasulong at malamig na bumantong hininga. Noong huli siyang nasa gulong zone, ikinulong ni Zhao Feng ang isang miyembro ng aking Golden Dragon Valley. Ngayong personal na dumating ang Diyos na ito, talagang ayaw niya akong makita. Nanlamig ang mukha ng Golden Dragon Valley Master. Palabisan si Zhao Feng. Ibigay sa kanya ang mga tao ng Celestial Star Pavilion. Ang mga eksperto ng maraming iba pang faction ay nagpahayag ng kanilang kasunduan. Sa ibabaw, ang mga faction na ito ay dumating upang makipag-ayos, ngunit ang talagang gusto nila ay pumatay at magnakaw. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay miyembro ng 5-star spiritual race. Hindi nila maaaring hayagang salakayin siya, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pagkukunwari ng negosasyon upang maghanap ng anumang pagkakataong mag-aklas. Tumigil ka sa daldal at palabesan siya. Kung hindi siya lalabas, hahanapin namin siya. Ang mga nakapaligid na pangunahing faction ay nagtagpo sa Spirit Grass Gate, na tila handang hanapin ang buong lugar. Mawala. Umungal ang Golden Dragon Valley Master, nagpakawala ng hindi nakikitang presyon na humadlang kay Zhao Kong. Swish! Swish! Ang lahat ay nagsimulang manghimasok sa tirahan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang galit na galit. Masungit. Lumitaw ang Black Destruction Dragon at Zhao Wang. Isang mapang api at nakakatakot na enerhiya ang agad na bumaba sa lugar. Ang lahat sa ilalim ng kalahating hakbang na antas ng Godlord ay nanginginig sa takot, ang kanilang mga isipan ay nagsimulang magpanik sa hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, nakatutok ang lahat sa Black Destruction Dragon. Itong Bloodline Energy. Langer, ang Destruction Dragon Race. Ang lahat ay natakot sa Black Destruction Dragon. Miyembro ito ng Destruction Dragon Race. Ang lahi na ito ay nawasak ang hindi mabilang na mga sukat at faction. Isa itong napakasama at masamang lahi. Ang nakakabighaning babae mula sa Skywater Yao Race ay nagsalita sa nakakaakit na boses. Matigas ang ulo na babae. Ano ang sinabi mo? Nanlamig ang mga mata ng Black Destruction Dragon. Tumayo ka. Ang Golden Dragon Valley Master at isa pang kalahating hakbang na Godlord ay umabant upang itulak pabalik ang Black Destruction Dragon. Naghahanap ka ng kamatayan. Naging mabagsik ang mukha ng Black Destruction Dragon nang magpakawala ito ng gout ng mapangwasak na draconic na apoy. Gagawin ng Black Destruction Dragon ang lahat sa kanyang makakaya upang matupad ang misyon na ipinagkatiwala dito ni Zhao Feng. Alam nito kung ano ang sinusubukang gawin ni Zhao Feng, kaya hindi nito pinapayagan ang sino man na abalahin si Zhao Feng. Isang labanan ang nalalapit. Agad na umatras ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Ito ay isang labanan ng kalahating hakbang na mga Godlord. Ang sinumang ordinaryong True God na nagtagal ay naghahanap lamang ng kamatayan. Sa isang malayong lambak ng bundok. Buzz. Isang itim na figure ang biglang lumitaw sa hangin. Nagsimula na silang mag-away. Ang mga mata ni Godlord Tyrant Dragon ay kumislap ng malamig na liwanag. Sa totoo lang,
Ito ay isang sitwasyon na hindi niya gustong makita dahil ang mga puwersa ay magkatulad na lakas at hindi niya alam kung hanggang kailan sila magpapatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, para sa Ninth God ay, kayang-kaya niyang maging isang maliit na pasensya. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon din ng Destruction Dragon Race expert. Parang ang sagana ng ani ko. Ang tingin ni God Lord Tyrant Dragon ay nakatuon sa Black Destruction Dragon sa loob ng ilang sandali, isang masamang kinang sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung ano ang sitwasyon ngayon. Alam niya na, sa huli, mahuhulog si Zhao Feng sa kanyang mga kamay. Sa ibang lugar, pinangunahan ng Violet Night Hall Lord ang isang grupo ng 3 sa paglipad patungo sa lokasyon ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay hindi mahuhuli ng ibang faction, tama ba? Ang isang kalahating hakbang na God Lord ay medyo nababalisa. Ang Violet Night Hall ay matatagpuan sa gitna ng gulong zone, napakalayo mula sa gilid, kaya't sila ay dumating ng huli. Noon pa lang, nagkaroon ng malaking digmaan ang Ziling Zone Spiritual Race at Blazing Gold Race. Si Zhao Feng ay nagkaroon ng pambihirang pagganap sa larangan ng digmaan, kahit na itinulak pabalik ang isang God Lord. Sabi ng Violet Night Hall Lord. Nakasuot siya ng violet na damit at nababalot ng violet na ambon. Sa totoo lang, nalaman din niya na ang Ninth God Eye ay lumitaw sa Qixing Zone. Ang mas kakaiba, ang may-ari ng Ninth God Eye ay napabalitang isang taong tinatawag na Zhao Feng. Gayunpaman, ang Qixing Zone ay napakalayo mula sa Ziling Zone. Sa pananaw ng Violet Night Hall Lord, hindi ito ang parehong mga tao. Paano nangyari iyon? Nagulat ang kalahating hakbang na God Lord na nagsalita kanina. Ang Zhao Feng na isang quasi-god lamang noon ay maaari na ngayong makipaglaban sa God Lords. Ang mga maliliit na faction na iyon ay naghahanap lamang ng pagkawasak kung sasalakayin nila si Zhao Feng. Sa huli, ang isang ito ay kailangang personal na tapusin ang lahat. Ang Violet Night Hall Lord ay hindi nagmamadaling sinabi. Sa loob lamang ng ilang dekada, si Zhao Feng ay napunta mula sa isang quasi-god tungo sa isang taong may kakayahang makipaglaban sa mga God Lord. Walang tanong na may tinatago siyang sikreto. At sa insidente sa 5-Star Mountain, si Zhao Feng ay tunay na nakakulong ng mga miyembro ng Violet Night Hall. Dahil dito, maaaring pilitin ng Violet Night Hall Lord si Zhao Feng na ibigay ang kanyang mga kayamanan.